Magandang umaga po sa ating lahat, mga listeners at viewers natin dito sa MGPI talk show natin. Tayo ay magkakaroon pa lamang ngayon ng test broadcast. Titingnan natin kung ano ang magiging ang magiging impact sa mga listeners at viewers natin para lahat naman ng mga members natin ay makapag-comment. Ano ang mga kailangan pa nating ayusin, kung ano pa mga kailangan natin na mga gamit para talagang mapaganda ang presentation ng GPI. At sa pagtulong natin sa ating mga kababayan, malaking bagay itong ating programa. Okay, ang ating pong guest ngayong umaga ay of course isa pa rin sa ating member ng MGPI. Siya po ay taga Balino at Tubong Masbate rin, no? Isa po siyang HR ng Balino Municipality of Masbate at siya pa rin ang isa sa mga peso in charge. Peso, ibig sabihin yung DOLE, branch ng DOLE sa mga munisipyo. Okay po, ang kabuang pangalan niya ay po si Lito Cortez. Tawagin na lang natin siyang Diyos. Yeah! Diyos, ang ating pag-uusapan po ngayon na subject ay tungkol po sa economic status ng probinsya ng Masbate. Lahat ng mga munisipyo dito sa city na sa kabuuan ay ang probinsya ng Masbate. Ngayon po, tatanungin po kita kung mamarapatin mo. Yes, sir. Ano po ang mga naobserbahan mo tungkol sa economic situation ng Masbate sa ngayon as compared to the past years, decades ng Masbate? Yes! Thank you. Welcome to Masbate Group of Professional Talk Show. First and foremost, sir, it is my honor and pleasure to be, joining the Dr. Ricardo Barbino. It's a really, parang nakakakabahan ang katabi mo isang, tiniti ka lang tao. Anyway, sir, maraming salamat. Masbate ikaw, Buria, sa buong mundo, Masbateño, maayo po na aga sa iyo tanan. Good afternoon, good evening, kung anumang oras ito mapapanood ng ating mga kababayan at mga listeners. Wow, that question, amo, para bang ako'y pwede nang sumagot sa mga ganyan. Anyway, sir, parang na-observe naman natin na ibang-iba talaga. When I was young and going around Masbate, ang laki ng pinagbago. At mararamdaman mo na ngayon na nag-mature na tayo at nagtatrabaho tayo sa opisina, nakikita natin na ang laking pinagbago talaga ng Masbate. First, ang tingin ko, nakakarating ang mga programa ng gobyerno dito sa atin sa probinsya ng mga different agency. Nakakarating na hanggang sa barangay. Yes. Nakakarating. Hindi lang talaga dito sa syudad, talagang hanggang barangay. Unlike before na sa syudad lang, minsan hindi na natin napapansin yung kasulog-sulukan lang niya. The accessibility of roads. Ngayon, ang dapit-dapit na dahil thanks to the PWH and to our congressmen na nagpa-facilitate ito ng farm to market. Okay, maganda, no? Yung farm to market talaga. Meaning, yun ang susi. Yes, ng pagkakaiba noon at ngayon. Napakalaking factor, sir, kasi doon, di ba, ang mga tanim, ang mga produkto ng mga farmers natin, mga agricultures natin, minsan hindi na sila nakakanegosyo dahil ang hirap talaga pumunta, ang pagod, ang time. So, bulok na yung paninda nila, kaya
pagkain nila yun. Saka iba na ang presyo pag dumating na That's right, iba na talaga. kasi pumapasok na yung mga middleman. That's right, officer. Samantala ngayon, ang bilis. So, direct selling na sila. So, presko pa nakakarating sa ating mga palengke at naibibinta. Opo. So, yun, salamat sa Department of Agriculture na tumutulong din sa pagpapalago ng mga produkto nila. Salamat sa ano po. Kahit ang mga Department of Tourism, sir, tumutulong sila sa mga farm, yung tourism roads. Okay. May mga... So, siguro, sa sinabi mo kanina, na nagiging susi sa madali ang pagpadala o pagdadala ng mga produkto para may benta sa ating pamayanan ay dahilan doon sa ginawang farm to market roads. At isa sa naobserbahan ko, na ako rin, nakikita ko na tama yung sinasabi mo. Tulad dito ngayon dito rin sa Masbate City, itong mga coastal areas natin. Naku, noon, pupunta ka ng isang barangay, tulad dyan sa Pawa, Batuan, kahit na dyan na lang sa Bantigi, nakaharap lang ng siyudad ng Masbate. Papunta sa Bititong, sa Bulo, ang layo noon kung masamang panahon, mahirap ng pagdala dito ng mga produkto. Pero dahil lang dyan sa farm to market roads na yan, gumanda ang bilihan ng mga paninda sa palengke. At hindi rin masyadong mahal kasi nga, napapacilitate na. Sino kaya ang nakita mong nag-implement ng farm to market roads? That's right. As I was mentioning, siyempre, galing sa pondo yan ng ating government through our congressmen, governor, and Department of Tourism. Yes. Parang nalaman ko yan nung sa panahon pa ni Governor Dr. Olga, na siya ang nag-implement ng farm to market roads. Ito sa natin. Coastal area. Coastal area natin. Ng Masbate. Opo. Maraming salamat, Congresswoman. Now, the Vice Governor of the Province of Masbate. May mamay. I could hear mamay privately. Okay. So, isa rin sa mga, yun ang kagandahan ng mga leader, kung ang kaisipan ay talaga para sa ikauunlad ng bayan. Tinitingnan na nakikita natin kung ano ang kailangan ng mga tao. So, isa yan sa basic services na kailangan makarating sa mga tao upang at least maging sa pamumuhay natin ay hindi na masyadong parang mabigat, gumagaan ang pamumuhay natin. Pag ganyan, may mga farm to market roads na tayo. Okay. Siguro, yung mga yan, sa prices na yan, naiiba. So, pag-usapan naman natin ang mga investors sa Masbate. Ang investors also, marami na sir, salamat. Ang isa sa mga investors natin ngayon ay yun nga, mga transportation. Malaking bagay ang transportation dahil nga, again, nadadala natin, import tayo ng mga palabas ng Masbate. Produkto ng Masbate. At isa sa mga big factor ay kung napapasin ba sir, ang dami-dami ng turista na pumupunta sa Masbate. Wow! When you say tourism, there's money there. Dahilan? Opo. Marami na tayong mga sasakyan na pandagat at land transportation. Ang access madali na. Pagpunta ng Bicol, pagpunta ng Manila, Diretso, o Cebu, Samar, Leyte, Iloilo. Ang ganda Di ba dati kung pupunta tayo ng Samar, Leyte, lilibot pa tayo, Okay, oo. Ngayon, meron na tayo. Ang bilis-bilis na lang. Oo, saka mabilis ang access natin dyan sa mga sakyan na yan. So, eroplano na lang, sir. Ang eroplano na yan. We will get there. Oo. So, meron din tayo may member din tayo na dating manager ng airline. So, So, magsasama natin. tawagin natin siya at
magbigay siya ng kanyang comment o koro-koro dito. Kung anong maganda. Oo, kung anong maganda dito sa airport natin. Kasi ang pagkaalam ko, parang may programa na ililipat na ito para maging international airport. For the future, tulad ng Albay, na Legazpi, nilipat doon sa Daraga. No? Well, pupunta tayo dyan sa susunod. Iimbita tayo. Dahil dyan sa ang dami na yung tawag doon, how do you say this? So, Nag-brown out. nagpa-branch out dahil sa transmitter, nagpa-branch out ang ating mga hotels, Oo. restaurants, and so, tourist na maraming dito. Para sa kabuti na tumutubo, no? Kabuti, Pero marami. Hindi ko na mabilang kung ilang hotels natin dito ngayon. Oo, ang dami. Ang dami na ngayon eh. Resorts, restaurants, and even... So, create jobs. Yeah, jobs. Oo. Jobs. Jobs and employment program natin Yes, po. tumataas sa Masbate. Mga sauna, massage parlor, Oo. pagandahan. Talking of sea and land transportation na nakikita mo na sabi mo kanina, dahilan dyan, ang mga investor ay pumapasok dito. Nakikita siyempre nila ang isang lugar kung ito ba ay may pagkakataon na umunlad, no? Umunlad. So, siyempre, mamamasyal muna sila dito. That's right. Titingnan muna nila siguro yung sitwasyon ng Masbate kung if they want to put up business, kung ito ba ay papatok o hindi. Diba? So yun ay dahilan sa meron pa tayong land and sea transportation. Wow! Thank you very much doon sa mga namamahala dyan, ano? Sa mga transportation na yan. Hindi lang tayo makikilala sa buong Pilipinas, sa buong mundo na accessible na pala ang Masbate. Dahil sa mga sakyan na yan. So, thank you kung sino man. Thank you, Lord. Kung sino man ang nakaisip ng mga ganyang mga investments o mga investors dito sa Masbate, God Thank you very much. God is bless you. just above na pinaniniwalaan na tayo ay makakatulong sa tao. Hindi lang sa mga sea at land transportation na magbibigay ng kaukulang ginhawa sa ating bababiyahe, kundi maging sa mga investors na papasok ng Masbate. Diba? Okay. So, God bless doon sa mga gumagawa ng ganyan. At dumarami. Andyan ang mga iba't ibang mga barko, hindi lang naman isa, kundi sinasabi nga na minumonopolize daw, pero wala naman Kasi andyan, meron tayong Seahorse, meron tayong itong Montenegro, meron tayong Pucalyong, at dinagdagan ng investor na kahit sa ang sulok ng Masbate, kung pwede lang naman na daungan ng mga barko, ginagawa ng paraan para ang transportation ng in-out sa Masbate ay mapaganda, mapaginhawa, at makapagbigay ng employment sa karamihan ng mga Masbateño. So kasi alam mo, parang sa isip ko lang, perfect ang Masbate kasi nasa gitna tayo, for the centermost part of the Philippines. So this is the best port na kumbaga tagusan, lagasan ng mga lugar na pupunta, Cebu, Samar, Leyte, Bohol, yung nakapaligid pa sa atin. So, the best talaga ang Masbate. Center tayo ang parang sentro, no? Center tayo. We are the heart of the Philippines actually. Kung titingnan mo yung natin, mapa ng Pilipinas, Masbate province is the heart of the Philippines. Of the Philippines. Okay, di ba? So, thank you very much. Alam naman yan ng mga tao dito sa Masbate, ng mga Masbateño, kung sino may mga sasakyan dito na nakapagbigay ng malaking tulong sa mga Masbateño. Inuulit ko, in terms of pagbabiyahe, paginhawa, in terms of facilitation sa mga pupuntang lugar na hindi na masyado problemado. At sabi nga kanina, inuulit ko na nakapagbibigay ito ng maraming trabaho sa mga Masbateño. Salamat.
So, Marami pang mga ahensya na tumutulong sa ikauna ng ating probinsya. so ano pang nakita mo Opo. na mga dinarayo ngayon dito sa Masbate? Ang mga dinarayo dito ngayon, medyo kulang pa tayo pero we'll get there. Oo. Ang ibig sabihin mga programa na nakakarating dito sa atin na nakakatulong in a way, in the small way or sabi natin, Yung mga beaches natin dito. yung mga beaches natin, definitely, kaya nga yung tourism natin, boom na talaga. Yung tourism, Yes, tourism yun. natin, opo. At halos ang tourism sa atin ay nag-i-improve na rin Yes, sir. Dahilan sa mga maraming nagsisitayuan ng mga resort. Restaurant. Halos palibot ng Masbate Opo. at sa dalawang island ng Masbate. At nalilinis na natin ang pagpapaligiran natin because siyempre we will be catering to our visitors. So malinis. Nakikita mo sa malinis Siyempre. talaga. So as we cater our guests and mga dayuhan natin Opo. sa Masbate, pakita natin sa kanila Yeah. na hindi lang malinis kung hindi kumpa tayo. Pag ang tinatawag natin na yung customs and tradition natin. Yes, opo. Ha? Malaking talagang na sumusunod ang mga mas matindi. Nagko-cooperate tayo para ipakita natin sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mundo talaga na ang Masbate is worth visiting. Okay. Ang mga... So, sa pananaw mo kaya, Diyos, Opo. ano pa ang maaring magbigay daan upang itong mga investors ay pumunta ng Masbate? Yun. First and foremost, our peace and order. Yeah, peace and order. Opo. So, Sana- parang ano-anong makikita mo sa peace and order natin ngayon? ang peace and order As compared to the old days. well, malaking diferensya. Meron pang pailan-ilan pero malaking diferensya na rin. Salamat sa ating mga men in uniform, sa ating mga leaders in... So, una, pasalamatan natin yung men in uniform. That's no? right. Una, yung kapulisan natin. Ngayon, ang bago ngayon ng ating provincial commander, babae yata, no? Yes, sir. So, good morning po, Colonel, sa magandang performance ng peace and order natin ngayon sa Masbate. Yes, sir. You're doing well. I hope you will be one of our guests on this program. Yes. Ano po? So, peace and order talaga kahit anong ganda ng lugar, yaman ng lugar. Kung ang peace and order ay hindi natin mapanatili, Panatili. walang taong mag-i-invest sa isang lugar na yan. No? At of course, hindi natin kalimutan yung leader natin. Yes, sir. Lalo na yung pinakamataas na leader natin na kung saan, siyempre siya ang nagmamanage, siya ang pinakamanager ng Masbate. Kung mahina ang kanyang management or yung leadership niya, hindi niya makokontrol ang peace and order situation. Alam na rin ng tao yan, hindi na natin dapat na pagsabihan ng tao kung sinong nagdadala sa atin ng magandang management para mapaayos o mapakaayo ang ating peace and order sa Masbate. Okay, di ba? So, Perfect PR. Wala akong masabi sa ating governor, no? Yung kanyang public relation, kung alam mo, madalis siya makipag-usap ng tao, cool, relax, and wala siyang, kahit na sabihin natin mga political rivals na, he talks with loving and... okay, actually, going back sa mga natin resort, dumarami na nga ang resort na sinasabi natin sa Palani, marami na rin. Doon sa Aruroy, marami na rin Balod yung Palani, no? Sa Palani, gaganda. Shout out natin doon sa munisipyo ng Balod. Yes. Mga kababayan natin dyan sa Balod. Mayor Don Estrella, thank you very much. Gumaganda na. Halos sa paligid din. Mula natin ang Balod. Mandaon, meron na rin. Yes. Aruroy, marami rin. Opo. Balino, doon sa lugar, marami rin. Dito sa Masbate, marami rin. At going to the 3rd district, marami rin. At ang isa sa magandang lugar doon ngayon na dinidevelop ay ang
yung sa Matayong. Sa Katayan. Oo, parang sa tingin ko nakita mo na ba yung lugar doon sa Binis? Venice pa. Na lugar na kung saan gumagamit ng mga maliliit na mga bangka, boats, yun ang ang style na nakikita ko sa lugar na yan sa Matayong. Yes. No? Ang ganda nga. So that will be one of the resort attraction. Correct. Hindi lang sa Masbate, kundi sa buong Pilipinas dahil unique naiiba. ang lugar na yun. Naiiba Naiiba. Magandang pakaplano. Opo. At hindi mo na... sino nga ba ang doon, ang architect doon at ang ganda? The engineer himself. Oh. The engineer of Masbate. Tawag nito, titingnan natin sa drone. Naku, napakaganda na lugar. Iniimbitahan ko po yung mga kapwa natin Masbateño mismo na mag-follow kayo dito para makita nyo kung ano bang lugar yung tinatawag natin na Matayong Resort. I-mention na natin na sa darating na June 24, siguro mag-start at 20, parang it's going to be a one-week celebration ng Bagatakan. Ang laki natin ng siguro attraction ng Bagatakan natin ngayon because nag-invita ang ating governor ng mga international boxers to fight against our boxers, particularly Gio Santissima of Aroroy. So yung mga leaders natin, talagang pag may maganda kang layunin na mapaganda ang pangalan ng Masbate, gagawa ka ng mga magandang mga programa, mga projects. That's right. Para ang mga tao ay paano ba natin, parang mamagnetize natin na pumunta ng ating lugar at mag-invest. Tingnan mo ngayon, meron na rin tayong LCC. Yes, mga malls natin. Meron tayong Gaisano. They will not come to Masbate kung wala silang nakikita pagkakakitaan ng malaki. Di ba? So sa susunod, pag-uusapan naman natin siguro yung mga establishment dito sa Masbate. No? Itahan natin sila. Magandang bagay sila para ma-improve yung ekonomiya. Employment din, di ba? Kaya lang, of course, no management is really perfect for that matter. Kaya lang, kung nagkukulang sila, yung MGPI ngayon ang kakalabit sa kanila para gawin nilang tama. Thank you. Alam mo sir, in a way, yung ating grupo ay nakakadagdag sa ating economic development ng Masbate. Of course, yun nga ang ating layunin. That's right. Dahil ang isang lugar, sa aking pananaw, Diyos, sa aking pananaw, kung ang tao ay satisfied, merong trabaho, satisfied sa mga basic services, merong trabaho, there's no reason na hindi sila uunlad sa kanilang sariling pamilya. At saka peace and order, pag ang tao may trabaho, busy, may pinagkakitaan, yung peace and order follows. Kaya nga sinasabi nila ang iba, sabi, nag-depende sa gobyerno, dahil wala silang parang nakalimutan na sila or wala silang pagkakitaan, kaya nagaganyan. Sa iba, di ba, sa Japan, sir, ang mga tao, everybody's busy, so walang time sila gumawa ng mga krimen, walang time sila gumawa ng pagnanakaw, dahil focus sila sa trabaho. Kaya, alam mo naman, masyadong develop yung Japan. Yes, sir. Actually, in the past years, ang alam ko mga 60s, Philippines is second to Japan in terms of development. That's right. Pero ngayon, nawawala na tayo. Well, may mga leader tayo ngayon na may magandang mga programa na para bumalik na naman tayo sa kung ano ang katayuan natin at more pa, mas taas pa. So, magaganda ang ating mga programa sa gobyerno kung ma-implement lang talaga ng tama at siguro, Diyos, napag-usapan na natin yung mga investors natin. Sabihin na rin naman natin kung itong mga investors na to ay
maaring umalis ng Masbate dahil sa hindi nila nagugustuhan. Yun nga, kung hindi mag-represent order natin dito, isa yun sa factor na aalis sila. Pangalawa, kung hindi ang maganda pagigitungo ng mga leaders. Then, siguro kung hindi maayos yung kuryente natin, yun ang dapat natin na sir. At yung supply ng tubig. Sana po, ano ba, what's wrong? Okay, opo. So, imbitahan natin one of these days, Masel. yung Maselco, yung water district natin, manager, para magsalita dito. Dahil nakikita ko naman, mula noong nagkaroon ng executive conference, pinatawag lahat ang mga opisyal ng gobyerno, pati na yung mga mayors, nakita natin kung anong kakulangan ng Maselco at ng DMCI at ng NAPOCOR. At doon, natalakay kung ano ang maaaring gawin o maaaring mga aksyon na gawin ng ating mga pinuno para mapaganda ito. Hindi naman natin actually-juice mga yan, magagawa na overnight, ha? Na okay, ito ang problema nyo, dapat magandang servisyo nyo. Yan dyan na ang problema. So, gumawa tayo ng paraan kung paano ito mabawasan. At ngayon, nakikita naman na mula doon sa mga advices ng ating mga leaders, meron na rin improvement na nakikita tayo sa ating power supply. Hindi pa rin maalis yung tinatawag nating brownout. Kaya nga nung mag-question ako, Diyos, during the executive conference, akong pinakauna. Sabi ko, wow, ang ganda ng presentation. Pero pagdating sa serbisyo, kung anong ganda ng presentation, yun ay ang kabaliktaran ng serbisyo. Pero sabi ko nga, ngayon, may pagbabago na, at least nabawasan na yung match brownout at napapaabot na sa mga tao kung anong problema. Kasi noon wala yan eh. Ang nakakaalam na yun, mga VIP, kung tumatawag, nagtatanong bakit ba brownout na naman, so nalalaman nila kung ano ang kausa, anong problema. Pero ngayon, halos well-informed ng tao. So at least tayo naman, prepare tayo. Alam natin, brownout yan. Siguro, that is 2 days kasi may natumbang poste, nagpapalit ng mga cable wires. May ganito, ganon. At least alam na natin. So, hindi yung parang nakatunganga tayo, hindi natin alam kung kailan babalik yung ilaw at kuryente. Kaya yung iba, nagmumura ng hindi na maganda. At tinawag pa tayong Burnout capital. yan! Akala ko nga, Diyo, kwan tayo, yung road capital of the Philippines. Pero in fairness, Dalawa na pala. Sabi ko. hindi na. In fairness, sa iba din palang I was in Other places in meron din sila. So, they also call themselves brownout. So, meron pala tayong ka-competition. So, may mga worst thing para sa hindi na mas bate. So, ngayon, nagkakaroon na ng pagbabago dahil alam na ng Maselco, alam na ng DMCI na ang tao ay talagang tinatawag na nagkakalabit na. Hindi na matahimik. Yun nga. Kung ano hindi maganda. Kung nakakamatay lang yung pagmumura ng mga tao, patay na sila. Wag naman. They are also human beings. Alam natin na may mga kakulangan. At saka, hindi naman nila control lahat ng bagay. That is a human factor. Hindi naman nila hawak talaga yung lahat na dapat gawin nila. Pero sa ano ba yung tubig natin? Sa ano yan? Hindi ba pwedeng 24 hours? Well, particularly sa city. Ang pakaalam ko, before that, baka marinig ito ng manager ng ngayon, iparinig natin water district, iparinig natin at kakalabitin natin sila at maging isa sa mga guest natin dito sa balang araw na darating, no? Kasi nga, tatanungin natin sila, ano ba talagang pinaka-problema? Hindi ba tayo magkaroon ng 24 hours na supply ng mga tubig?
Dahil sa pagkaalam ko, ako rin, naglilibot ako na nakakausap ko yung mga tao na connected dyan, gumagawa na rin ng paraan. Nagdagdag na ng malaking imbakan ng tubig para ma-supply sa Masbate at Mubo. At tawag dito, pinapaganda na rin ang kanilang ano ba yun? Yung nagsasala ng mga kung lalo na bagong ulan. Ha? Sinasabi nga noon ng gusto mo inom ng kape, huwag ka nang bumili ng 1, 2, 3, 3 in 1 ba? No? 3 in 1. Doon ka na lang sa gripo. Pero ngayon nakikita na natin na mga may pagbabago na. Tulad din lang sa supply ng ating elektrisidad sa Masbate, nagkakaroon na rin silang pagbabago. Yes. So one of these days, Diyos, iimbitahan natin sila para we give them also the justice naman. Na hindi lang tayo ang titira sa kanila, ginagawa nyo, bakit ganito ang inyong mga servisyo. Let them talk to explain. Bakit? Dahil hindi naman nila talaga hawak ang makina na yan at paano. At sa mga ginagawa nilang effort nila, thank you na rin. Thank you Kasi na rin. sir, i-compare nga natin ng mga medyo batang-bata tayo. If you remember, naghasadlok. Oo, ako nag-aulan ako. Diyos, ng panahon. hindi lang sa deep well. Pagkatapos yan, talagang nag-aulay ako. Ito sa license. Yung lata ba? Tapos Yung gano'n na. Ulay. sa bagag, sablay. Para pagkatubig lang, layo pa na ginagawa namin. Mas batin nyo na. Pero at least ngayon, at least nagpaiba na. Yes. Kaya lang, the more na gumaganda o gumaginawa ang sitwasyon ng supply ng mga basic services, mas lalo tayo naghahanap din ng mga tao. Kasi naman, nagbabayad tayo Nagbabayad tayo sa kuryente, nagbabayad tayo sa tubig. So, sa susunod, Time yun ni Governor ko nung nagsimula siya. okay, yan yung tubig. Talagang tubig. Opo. At papagandahin pa daw nila yan. Papagandahin pa nila. Sana please. Okay, we are praying for that in the coming days. Yes, No? thank you. Saka, yung mga kaibahan natin ngayon sa Masbate ay nakikita na natin na pagdating sa mga tinatawag na education sector, hindi na rin napapahuli ang Masbate. Andyan ang Puslinia colleges, no? Pamamahala ng mga pilinyo, maganda. Andyan ang... Sir, ang laki-laki ng bago ng compound nila. Linis din, ang ganda ng... parang very conducive for learning na kasi marami sila mga how do you say this, mga plants. Pinaganda talaga. At hindi lang yan. Andyan naman ang Liceo de Masbate. At mag-offer ngayon ng law. Ng law. Yeah, very good. At may criminology na rin sa Liceo de Masbate. So yung Vice President dyan ay member din ng MGPI, si Dr. Ricolito Cantre. Yes, sir. Doc Cantre, isang araw magsasalita ka rin dito, no? About sa education program natin. At yung CTI, gumaganda na rin ang kanilang mga technology. Yung Masbate colleges. Yeah, the best of its kind. Ang Masbate colleges, ang dami na. Marami ng mga citations ang Masbate colleges tulad ng yung sa mga doctoral, masteral na kumikita rin ito ng papuri sa iba't ibang bansa. Tulad nung si Dr. Sani Maglinte, pumunta pa lang sila ng Thailand. Wow! Si Sani Maglinte, kababayan mo Yes, it's my cousin. Ha? Kadugo ko. Oo. Kadugo mo pa. Ano ba, malabnaw? Very close. Talagang close pa. I'm proud to be cousin. Sabi nga sa atin, pariente. Malayo na. Malayo. Niriente. Okay. So, iba pa ditong mga schools like ang nangunguna ngayon dito, sa elementary,
dito sa city at ang Masbate National Comprehensive High School. Of course, Shout out of sa mga course. taga Masbate National Comprehensive High School. Keep up the good work, no? 20 years ako dyan, pare. Oo nga. Congratulations. 2001 to Kumbaga yung 2020. build the Masbate Well, Comprehensive. that will just be known to people No. kung anong ginawa natin dyan. Opo, yun pala. Huwag na nating habain na Ako na magsasabi, huwag ka na magsabi. Ako na magsabi. My salute, our salute to Sir Martiga po. Dr. Martiga for... Okay, so nakailang minuto na po ba tayo may assistant? 35. Ha? 35. 35 minutes. So, maaaring sa susunod natin na pag-uusap ay kumuha na naman tayo ng ibang topic tulad ng traffic natin dito sa Masbate. Oo, syudad na talaga ang Masbate, sir. Oo. Kasi nararamdaman kong syudad na dahil nga because of the traffic. Oo. Pero siyempre, may negative. Naiiba. Naiiba. Ang dami ng During negative. rush hour especially. Ayusin natin yan. Ayusin Okay, natin. maayos, pwede At kung, solution to every problem. problema na nga natin na Opo. nagkakaroon tayo ng problema sa power supply, Opo. kuryente. Yung problema pa rin natin. Sir, kapto. Ang paggabi, Opo. naku, Yes. ha? Opo. Oh, ano bang nangyayari? Disco light? Ano to? Madilim. Madilim ang gabi. Ang gabi. Pero So, sir, in fairness sa itong ito pong aming office ngayon nasa social center po. Ang ganda rin ito pang gabi. Ang ganda-ganda. Ang ilaw. well, grabe. nagkakaroon simple ng pagbabago. Ang ganda. Dahil nakikita ng mga leader natin na napupuna, kaya action ka agad. O yun. Ang sarap. Liwa-liwanag na. Ang ganda pag sa gabi. Ay. Pasal po kayo dito sa Well, gabi. Maganda. Yun naman ang iba kasi, sabi nga natin, hindi naman perfecto. Kaya nga andito ngayon ang GPI. Yes. Na siyang magiging taga-kalabit. Sabi na, taga-pukaw sa ng mga natutunog, na mga... Actually, ang mga hippie natin, may mga in-charge dyan na nilalagay. So sa mga in-charge na nilalagay dyan, nasa kanila na yan. Kaya nga, kung hindi sila nakaka-function ng maganda, so, well, it's up to the appointing officer or the leader kung ano ang magandang magawa nila to improve the situation. Yes. Kaya dahil sa leader nila yan. Correct. So, ang pinakahuli natin na pag-uusapan ngayon ay ang tungkol sa itong face-to-face program ng DepEd. No? Na ito nga ay dahilan sa heat index. Yes, ang dami lately parang nasira talaga yung schedule ng klase kasi biglang magsususpend ang klase, biglang so siguro sa solution, sir, iba din yung dati na mga ganitong panahon is really a summer time. Para Maring, ang mga bata na sa bahay. maring siguro sa susunod dating pag-uusap dito, yun ang una nating pagbibigyan ng pansin. Yes, Kasi parang teaser parang tayo diyan. May mga order na ngayon ng ating ang ating pinuno dito sa bansang Pilipinas na through the recommendation ng DepEd na ibalik sa dating schedule ang Pilipinas. Yes. Ay, favor ako dyan, sir. Ang education dito sa Pilipinas. Ikaw na, being an educator one, siguro sir, favor ka dyan. Okay, may mga po naman kasi may mga dapat naman tayong rason kung bakit nagkaroon tayo ng pagbabago ng schedule dito sa Pilipinas. Kasi ang tinitingnan natin, hindi lang naman talaga ang Pilipinas, ang educational program, kundi inaagapay rin natin ito sa mga katabi nating bansa. Kasi kailan sila doon nagsisimula ng klase, kailan ang bakasyon. So, dapat sabay, dapat tayo. Dapat sabay. Para kahit saan ka pumunta, kung huminto ka dito, lilipat ka, madali. Hindi tulad, but they were not able to check na iba ang klima noong mga bansa doon nakatabi natin. Tulad ng Japan, tulad ng Korea. May Di ba winters sila.
winter, spring, summer, or fall. Diba? Tayo naman dito ay tag-ulan lang, tag-init. Dalawa lang. Kung hindi tag-ulan, tag-init. But with the situation today, na yung tag-ulan, iba na. Opo. Yung tag-init, iba na. Tama. Ha? Dahil sa tinatawag nating climate change. Climate change. Kaya, Yan ang isa Solusyon na... yan, magtanim. Oh, ng mga puno. yan ang isa na ginagawa ng isa kong anak na andyan nagtatrabaho sa International NGO na pinag-aaralan nila ang climate change. They go to different part of the world, including Aparito Hulo, para pag-aralan lang ang kung ano na talaga ang nangyayari at anong dapat gawin para ma-counter itong problema sa climate change. Biro mo yung Dubai, ano? Bigla lang nagkaroon ng bagyo, grabe ang tubig, ulan. At kahit baha. iba't ibang panig ng mundo, nag-iiba na talaga Nag-iiba na. ang sitwasyon, lalo pa dito sa atin. So, kaya kinakailangan na pag-aralan din naman ng DepEd na ibalik ulit tayo sa dati nating schedule ng classes at summer. Kasi nga, tingnan mo, iba talaga ang result, ang quality of learning kung papalagi tayong online. But that is one way of making the lesson, the continuity of the lessons sa school. Kaya kasi kung hindi sila makapasok, pipilitin ba natin pumasok, delikado yung mga buhay ng mga bata, ng mga teachers, ng mga workers. So, kailangan na gumawa tayo ng paraan. Okay, online. Pero nakikita naman natin na hindi naman lahat. Ang iba kasi, mas gusto yung online kasi nakakapamasyal sila. Oo nga naman. Hindi ka magbibihis, sir. Harap ka lang sa kuhan, sa screen ng internet. At pagbibigay lang sila ng assignment, unang parang support, kahit saan na sila pumunta, okay lang. Kaya gusto naman yan ng mga teachers natin, ano? Pero talagang accordingly, may mga nagsabi na iba talaga yung face-to-face. Kasi dito nakakalakwat. So, hindi, kukunting nalalaman nila. Pero karamihan naman talaga sa teachers ay mas gusto nila yung face-to-face. Kasi siyempre, yun ang passion nila yan, pagtuturo. Ibang pagtuturo ng harap mo, ang tinuturuan mo, dahil nakikita mo yung improvement, iba naman yung through online. Diba? So, isa yan sa mga tinitingnan natin. Pag-uusapan natin ng maigi yan, sa mga memorandum circular, kung bakit kinakailangan na sumunod tayo, o kung hindi tayo sumunod, ano mga penalty. Well, normal yan sa ating sistema. Marami may invite si Dr. Ricardo Ortega about that kasi maraming co-teachers na naiimbita mo. At marami tayong mga member ng GPI na mga teachers. At sila ay makakatulong sa atin upang may paliwanag ng maayos base sa mga guidelines na pinalabas ng DepEd. That's right. So, sa ngayon, natapos na rin natin ang ating pinaka-topic. But if I may say, sir, excuse me po, tungkol dito sa economic development ang mas bakit. Or sa bansa, may mga factors din na nagiging hindrance sa development. Sa akin lang po, sa tingin ko, una yung human values natin, na marami tayong mga practices na nakakahinder. Even mga religious practices natin, nakakahinder sa development. Na yung mga superstitious belief natin, nakakahinder yan sa kaya nga so kailangan talaga education, proper education. Kaya nga ang mga teachers ay ina-advise ng DepEd na kung po pwede mag-aral ng masteral o doctoral kasi pinag-uusapan doon, pinag-aaralan doon ang tinatawag nating comparative education program sa buong mundo. Na kung anong maganda doon, at least alam natin. Dahil kung ikaw ay magiging isang hippie ng paralan o isa kang
may mataas na katungkulan sa DepEd, magagamit mo yon Opo. na ito ay ginagamit sa China o ginagamit ito sa Amerika, bakit hindi natin gamitin dito sa Pilipinas? No? At ito ay tanggalin natin, kuhanin natin yung mga maganda, Correct. Opo. tanggalin yung hindi maganda. Kaya, out of that comparative studies, maaaring ang education program ng Pilipinas ay gumanda. No? Maganda talaga. At papaganda Basta saan ba? Basta saan? Basta mayroong tinatawag na may puso ka sa tinatrabaho, so isa yan sa nakikita na maaaring makatulong sa pagpapaganda ng anumang ginagawa natin. No? So, sa mga pinag-usapan natin ngayon, siguro nag-reading naman ng mga sambayan ng Masbate-nyo. Kami na po ang bahala mag-analyze kung ano man ang iyo may dagdag dida, Opo, kung ano man ang kayuhan na nakuha niyo sa So, amo. ibig sabihin sir, pwede sila mag-comment Oh. sa ating pinag-usapan ngayon. Oo. Magdagdag ng impormasyon o kung ano man pong hindi namin magandang sinabi, Oo. pwede naman po, open naman po tayo. Okay, open actually itong usapang ito. Okay. Usapang bayan actually ito. Oo nga, sir. Congratulations sir ha. In advance, or congratulations una sa pagtatag ng organization ito. Ano po? Kasi may outlet ang mga professionals, yung mga nag-retire, na ipagpatuloy ang kanilang volunteerism. Tama yung nilagay mo, volunteerism mo, service to the people, and of course, may integrity ang mga tao. At kahit yung hindi pa retired, may share nilang kanilang skill, Opo, ang opo. kanilang kalaman. Oo, malaking bagay yun. Lalo na yung pagtulong sa ating mga nangangailangan. No? Galing Yung mo mga sir, ha? Galing mo nangangailangan. sir, palakpak mo na. Well, Na naisipan mo magtatag ng grupo ito. Masbate-nyo Group of Professional Incorporation. And thank you for inviting me to be a part of this organization. I'll do my best. well, open naman sa lahat ito na gustong Mag-intra. mag-intra sa ato, sumali, no? Wala naman tayong pinipili as long as you are a professional. Whatever profession you finish or you have in life, pwede ka, you are welcome. Pwede sila. Pumasok dito, may mga application lang naman tayo na they are willing to join as a volunteer. Of course, they want to serve for free kasi wala naman tayong pag-serve dito. At of course, tinitingnan natin ang integridad naman ng mga Members. sumasali natin. Yung mga Okay lang. members, magiging members natin. Opo, may huwag nahaluan ng basket So, ng bulok eh. sa mga nakikinig ngayon sa atin, pwede po kayo mag-like, mag-subscribe, maaaring buksan nyo ang Page. Facebook page, makikita nyo dyan ang Kwan MGPI Masbate Group of Professionals. Group of Professionals. Incorporation. Maaaring sa YouTube, maglalagay din tayo ng channel sa YouTube. Wow. Para at least kung gusto nyo mapakinggan yung mga nakaraang mga usapan, maaari nyo i-review. Ano? At kami naman dito ngayon ay nagsisimula pa lang kami. Alam namin na hindi pa kami perfecto. Hindi naman natin kailangan na maunahan yung GMA, yung ABS-CBN, yung TV5 or whatever. Tayo naman ay in our capacity, gusto natin makatulong dito sa ating locally. Kaya inibita natin mga youths, mga millennials na makinig sa programa ito. Si Sir na lang po, sa tagal niya sa servisyo bilang teacher, malaki talaga ituturo niya sa inyo, sa atin. Kaya dapat po makinig sila o mag-subscribe sila dito dahil may mga bagay na siguro may share mo na hindi lang sa book, kundi sa experience mo sa bilang public servant. 43 years in government service kaya, for Diyos. Kaya mga bagets ang tawag doon. At Marami silang matutunan na hindi na natutunan sa classroom. so, at sa kalaman po ng lahat, gusto namin ipaabot sa inyo, sa mga millennials, na hindi lamang ang programa natin ay ito lang. Isa lang programa lang every Saturday. Meron din tayong in a week, nag-schedule na kami ng
kung anong programa sa Sunday. Opo. Sa Sunday, maaaring may mga programa tayo na Entertainment show tayo. entertainment, like public information and music, Ang ganda. no? Mga 8 to 10, hindi So it's hindi going ito. to be a variety variety. topics here. No? Ang Show. host natin dito, isang member din ng Kwan, ng GPI, si Rani Sabang. Then, dito naman sa sa Saturday, meron tayong musical entertainment. Musical entertainment na 3 to 5 p.m. Opo. Kung open na si Mr. Anting Ruaya, si Florante, siya rin na member natin, siya mag-host dito. So, sa mga millennials, ito ang musical entertainment. Pwede kayong tumawag, mag-dedicate, mag-request ng mga songs na papunta sa inyong mga, of course, siyempre, nagsisimula pala, andyan yung mga natin, Pasilab or whatever love. I-shout out natin kayo. So, pwedeng gusto nilang mag-message sa kanilang mahal sa buhay, Okay. ipadaan o ipaagi din sa ating programa. Opo. Then, kung meron naman tayo mga tinatawag na mga public information na gusto natin ipala, meron din tayong oras para dyan. Dito sa Sunday nga, balik tayo. Sa Sunday, ngayon, after this program, maaaring ipaabot natin kung ano mga dapat malaman ng publiko sa kanilang mga panawagan. At wala pa tayong naka-program sa Monday kasi tinitingnan natin ang mga busy tayo dito halos Monday, pero hahanap tayo ng time para mabigyan din ito ng puna na hindi lang naman lahat puro trabaho. Pag nagpahinga tayo, may music na dapat na marinig to at least put us in a manner na maginhawa ang ating isip, maginhawa ang ating pamatyagon sa lawas na, no? Then, kung Tuesday naman, 1 to 3:30 p.m., meron tayong mga retro music doon sa mga senior citizen, sa mga sa bahay natin, yung mga nagtatrabaho at dahil sa init, nagpapahinga pa. Habang nagpapahinga po kayo, babalik tayo ng mga songs natin. Yung mga 60s, 70s, 80s. Minsan ang ganda rin pakinggan yung mga yung mga tugtugin. Yun ang tinatawag natin retro. oldies but goodies. Hindi yan nawawala. Mga songs kasi noon, mga kanyan, mga memory na or memories na hindi natin dapat na basta kalimutan na lamang. Pag bumabalik kayo sa atin, akala mo nasa cloud 9 tayo. Ang mga music noon, sir, parang hindi naman lahat ng music natin ngayon ay hindi maganda, pero most of the songs then parang it penetrates into your heart while listening to it. So, okay. Kailang minuto na ba tayo? Sa oras? 2 minutes. Ha? Okay, sa 53, may 7 minutes pa tayo. Ibigay na natin ito sa mga pagpapasalamat natin sa mga kasama natin, lalo na doon sa mga nagbigay ng mga donations like si Mr. Richard Fernandez. Thank you, Sir Richard. Thank you, Sir Richard. Ano binigay ni Sir Richard? Ito po, yan pa na yan. Linobo lang naman. Tingnan mo. Linobo lang naman. Ito po. Sir Richard, thank you very much for your coordinating this. Yung isang set ng Lenovo, ng computer na may brand na Lenovo, at talagang bagong-bago na binigay niya sa amin ng isang araw. Yan ay kanyang talagang pangako na mag-donate siya. Kaya napakalaking tulong nito ngayon dito sa ating programa. Oo, nakikita na natin. Salamat sa inyong ginuntuang puso, Sir Richard. Oo. Then, nagpapasalamat din tayo kay Lex CC ng itong Crystal Clear. Yung dispenser dahil po yan sa kanya. Opo. Water. So, Healthy. yan.
At sa iba pa naman nating mga kasamahan dito sa MGPI, nagbigay din sila ng donations ng mga coffee, sugar, para kung sila ay pupunta dito at kung may visitor, at least meron tayong pag-entertain na magkape, mag-snack. Thank you. So, salamat po sa inyo, sa mga kasama natin sa MGPI. At huwag natin kalilimutan si Atty. Luel Pillihira, ang GSO ng province, o Masbate, na pinahiram tayo nitong mga misa na ito, mga upuan, Thank you para very much. magamit natin dito sa opisina. Thank you very much, Atty. Luel, for your Salamat help. po. No po. At meron pa tayong ipaabot na, well, kung magbibigay po kayo ng mga donations tulad na kailangan natin dito at least ang 40 inches na 42 inches gano'n na TV, na smart TV Monitor, para doon, monitor opo, sa- para magamit natin, makikita natin kaagad yung mga nagbibigay ng comments o humihingi ng tulong para dito sa harapan natin na may paabot agad natin, mabigyan natin ng aksyon. Ano po? Thank you in advance. In advance sa mga donate. Ano po? Salamat. Sana may magbigay dito sa atin. Yan po naman ay para sa publikong gamit, no? At doon sa mga nagbibigay sa atin ng suporta. Suporta hindi lang sa mga ganun sinabi natin kanina, yung prayers. Salamat po sa inyo sa mga prayers na dinadalangin nyo na ang programang ito ay sana mas lalo pang umusbong para pagdating ng panahon maraming matulungan ito. Dahil ito ay magsisilbing bridge, tao, pamahalaan o pribadong organisasyon. No? Ilalapit natin kung ano ang problema nila. No? Dahil wala naman tayong pundo dito, kaya pwede natin silang ilapit. No? At siguro sa mga darating na buwan, pag nagkaroon kasi kita ng branch out, yung MGPI gumawa ng organization, parang branch out na para may financial arm tayo, nagpa-register tayo sa CDA, Cooperative Development Authority. Parang yung mga may mga mababa ang kinikita o nangangailangan ng pera ng mga members natin, lalong-lalo na mga kasamahan natin na mababa ang kinikita, mababa ang sahod, pero they are professionals at member natin, mabigyan natin ng assistance. No? Kasi, alam mo kahapon, pagkatapos ko mag-exercise dito sa social sector, uminom ako ng buko. Good health. Good for the health. May dumamba naman na Bombay, naniningil ng kanyang pautang sa nagbibinta ng buko. Pag alis ng nakakaya naman na kakausapin ko yung nangutang. Pag alis ng Bombay, sabi ko, may utang ka pala sa Bombay. Magkano ba ang porsyento na binabayaran mo? Malaki po siya, 20%. 20%, magkano naman inutang mo? Nag-utang daw siya ng 3,000. So, nagbabayad siya araw-araw hanggang mabayaran niya yung 3,000. Pero kinakaltas na kaagad yung interest na 20%. So, 600. Talaga. Oo. Grabe naman kung bayan. Kaya nga, itong MGPI, bibigyan tayo ng law ng provincial government para itulong sa mga nangangailangan. Pero hindi po 20% sigurado. Hindi. Sa pinakababa lang. Ang advice sa akin, sa pinakababa lang na porsyento. So, 1% ang pagbayad natin, ang 1% ang ibibigay natin porsyento. Then, tayo naman dadagdag ng 1%, yun ang kikitain ng organization natin. So, 2% more or less, plus service fee. Ganun, yun lang. Okay na yan. The best. Thank you. In the name of service po yan, hindi po in the name of negosyo. No.
parang serbisyo. Wala pong kikitain dyan ang MGPI po, no? Yan ay serbisyo na gagawin namin para makatulong sa sambayanan at sa mga members natin. So, matatapos na po. Wala na kaming oras para sa programang ito. Magpapasalamat kami sa ngalan ng Masbate Group of Professionals Incorporated, MGPI, at sa pangalan po ng mga kasamahan natin na nagtataguyod na mapapaganda itong MGPI, ang ating mga vision and mission. Salamat po, maraming salamat po sa inyong lahat. At dito rin sa ating member na sa ngayong guest nating umaga, kay Hindi na tayo Diyos, guest, ano? samahan na kita. Si Diyos or Joselito Diyos Cortez na HR ng Municipal Government of Balino. Biro mo, pumunta pa siya dito ngayong umaga. Supposedly, at-rest siya, no? Mainit ang panahon. Kaya lang, sa kakayahan niya na gustong makatulong, mag-serve sa tao, libre po. So, andito siya ngayon. Salamat po, Mr. Diyos. Thank you. Sir, it's been a learning experience to be here. Thank you, sir. Diyos. Maybe next time, may meeting tayo sa darating. Anytime, sir. Anytime. So, thank you very much po sa mga nakikinig sa atin. Mag-like po kayo, mag-subscribe, mag-comments, or may QR code tayo. Pwede kayong kuhanin yan. Meron po tayong Facebook account, MGPI, sa Masbate. Facebook page, meron po tayo dyan. At papasok tayo ng YouTube. Masisiyahan po kayo at marami kayong matututunan at marami din kayong maisishare dahil kasama namin kayo. Sa talakayang ito, hindi lang kami, kayo rin. Ito ay para sa ating lahat. Hindi makakayang buhatin ang isang bagay dahil mabigat ito, pero kung sa ating pagtutulungan, naku, easy lang ito. Ano po? So, Diyos mabalos po sa ating lahat. Magandang umaga. Good morning.